Nang ako'y nagretiro lamang noong isang araw nang pumasok ang aking manugang at sinabing, nagdesisyon na ako, ibebenta ko ang iyong sasakyan. Hindi mo na iyan kailangan pa. Napangiti na lamang ako. Kinabukasan, wala na ang aking sasakyan dahil ibinigay ko na ito sa isang taong tunay na nararapat. At sa isang iglap, siya'y natigilan. Miracles noon. Katatapos ko lang umuwi mula sa paaralan dala ang aking huling kahon ng mga gamit. Mga litrato ng mga henerasyon ng mga estudyante, mga kupas na diploma. Isang tasa na may nakasulat na, Guro ng Taon 1978. 40 taon ng pagtuturo sa elementarya sa Lincoln Elementary. 40 taon ng paggising ng 5:05 ng umaga. 40 taon ng pagpunas ng sipon, paglalagay ng band-aid sa mga gasgas na tuhod, at pagtuturo sa mga batang hindi man lang alam ang sariling pangalan kung paano bumasa. At ngayon sa edad na 67, dumating na rin ang aking pagreretiro. Inaayos ko ang mga dokumento ng aking pensyon sa hapagkainan nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng walang katok. Walang katok, walang magandang hapon, wala. Tanging ang kalansing ng bisagra at ang matinis na yabag ng kanyang takong sa sahig. Pumasok si Jessica sa aking bahay na parang isang mananakop. Nakasuot siya ng navy blue na damit na laging suot niya kapag gusto niyang magmukhang importante. Ang buhok niya ay nakapusod na napakahigpit, tila humihila sa kanyang balat. At ang malamig niyang tingin na natutunan ko nang makilala sa nakaraang 3 taon. Ang nagkalkulang tingin na tila tinatantiya kung ano ang kanyang makukuha. Hindi niya ako binati. Tumayo lamang siya sa harap ko, nakapamiwang, isang tuhod ang nakausli na parang ako'y isang empleyado na nangangailangan ng tagubilin. Emily, sabi niya, gamit ang aking unang pangalan ng walang respeto na dapat sana ipinakita ng isang manugang. Nagdesisyon na ako. Ibinebenta ko ang iyong sasakyan. Hindi mo na iyan kailangan pa. Ang isang retiradong babae na kasing edad mo ay hindi dapat nagmamaneho sa paligid ng syudad. Mapanganib iyan. Bukod pa riyan, kailangan namin ni Michael ang pera para sa paunang bayad sa mas malaking apartment, parang ganyan lang, nang walang paalam, nang walang konsultasyon, na parang nagdedesisyon kung ano ang gagawin sa isang piraso ng lumang muebles na nakaharang. Ang aking pilak na sedan. Ang modelong 2010 na binili ko nang may malaking pagsisikap pagkatapos mag-ipon ng 2 taon, nagtuturo tuwing Sabado, at nagbebenta ng mga piisa kanto tuwing Linggo. Ang sasakyang iyon ang naghahatid sa akin sa paaralan tuwing umaga, naghatid sa aking anak noong bata pa siya, nagdala ng mga pamilihan para sa mga nangangailangang pamilya, nasaksihan ang aking mga luha noong nabalo ako, at ang aking tawa noong nagtapos si Michael. Nakaramdam ako ng pagkahilo, isang butas na bumuka na parang bitak sa lindol. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa halip na umiyak, sa halip na sumigaw, sa halip na magmakaawa, ako'y napangiti. Isang maliit, kalmadong ngiti na tila nakapagpabagabag sa kanya dahil nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang mga kilay. Narinig mo ba ako? Tanong niya sa tono na ginagamit niya kapag iniisip niyang hindi naunawaan ng isang tao ang kanyang mga utos. Narinig kita ng perpekto, Jessica, sagot ko nang may kapayapaang nakagulat maging sa aking sarili. Mabuti. Nandito ako bukas ng 10:10 ng umaga para sa mga susi. May bumili na ako. Bibigyan kanya ng $4,500. Magandang presyo iyan para sa lumang sasakyan. $4,500 na sigurado akong hindi man lang aabot sa aking mga kamay. Lumingon siya at umalis na parang siya ay pumasok ng walang paalam, nag-iwan lamang ng amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang bigat ng kanyang mga salita na parang mga bato sa aking dibdib. Isinara ko ang pinto. Tumayo ako doon sa gitna ng aking sala, napapaligiran ng aking mga kahon ng pagreretiro, nararamdaman ang pagkitid ng mga pader ng aking sariling bahay. Ngunit hindi nawala ang ngiti dahil si Jessica ay nagawa ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nagising lamang siya ng isang bagay sa akin na matagal nang natutulog. Ang aking dignidad. At ang hindi niya alam, ang hindi alam ng kahit sino sa aking pamilya, ay mayroon akong alas sa manggas. Isang lihim na itinago ko sa loob ng 25 taon. Isang baraha na malapit ko nang ipakita. Ngunit hindi pa nila iyon alam. Kinabukasan, mawawala ang aking sasakyan sa driveway, ngunit hindi dahil sa mga dahilan na iniisip ni Jessica.
Kung gusto mong malaman kung paano ang retiradong gurong ito ay nagbigay ng pinakamatinding aral sa taong nagtangkang agawin sa kanya ang lahat, manatili ka hanggang sa huli. At kung ang kwentong ito ay tumatago sa iyo, mag-subscribe sa channel upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong tunay na buhay na magpaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong mga laban. Dahil ang sumunod ay nagpabago sa lahat. At sumusumpa ako, hindi nakita ni Jessica ang mangyayari. Dapat ko sanang napansin ang mga senyales ng pumasok si Jessica sa ating pamilya na parang bagyo na nakasuot ng simoy ng hangin. Ngunit ang isang ina ay palaging gustong maniwala sa pinakamaganda tungkol sa taong nagpapasaya sa kanyang anak, kahit na ang ngiti na iyon ay peke. Ito ay Pebrero ng 2022. Si Michael ay 42 na at nawalan na ako ng pag-asa na makita siyang ikasal. Hindi dahil hindi siya mabuting tao, kundi dahil siya ay masyadong mabait, masyadong marangal, masyadong mapaniwalain. Ang uri ng tao na naniniwala sa lahat ng sinasabi sa kanya, na hindi kailanman naghihinala sa intensyon ng iba, na iniisip na ang mundo ay kasing tapat niya. Pinalaki ko siyang mag-isa mula nang siya ay 7 taong gulang nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa konstruksyon. Hindi kami tumanggap ng kahit $1 na kabayaran, wala. Siya at ako lamang. Isang guro sa elementarya na maisahod na $1,500 kada buwan at isang batang lalaki na kakatapos lamang mawalan ng ama. Mahihirap na taon iyon. Napakahirap. Naalala ko ang mga gabi ng paghahanda ng mga baon ng 5:05 ng umaga, pagplansa ng kanyang uniforme habang siya ay natutulog, pag-imbento ng mga laro upang hindi niya mapansin na wala tayong pera para sa mga laruan. Naalala ko ang pagbebenta ng mga cupcake sa paaralan, pagtatahi para sa mga kapitbahay, pagtuturo hanggang 11:00 ng gabi upang bayaran ang kanyang kolehiyo. Nag-aral si Michael ng accounting, nagtapos ng may karangalan, nakakuha ng trabaho sa isang medium-sized na kumpanya sa isang disenteng lugar. Hindi siya kumikita ng malaki, mga $3,000 kada buwan, ngunit siya ay stable, responsable, mabuting tao, ngunit malungkot hanggang sa dumating siya. Si Jessica ay dumating sa kanyang opisina isang araw noong Abril, isang saleswoman ng health insurance, 28 taong gulang, halos 15 taong mas bata sa aking anak, matangkad, payat, na may ganoong klaseng nakakatakot na malamig na kagandahan, tuwid na buhok hanggang sa kanyang mga balikat, perpektong manicured na mga kuko, mga damit na nagpapakita na alam niya ang eksaktong epekto na mayroon siya. Ipinakilala ako ni Michael sa kanya 3 linggo pagkatapos. Naaalala ko pa rin ang hapon na iyon. Nagluto ako ng pot roast, mashed potatoes, at green beans. Inilabas ko ang aking embroidered tablecloth, ang isa na ginagamit ko lamang para sa mga espesyal na okasyon. Gusto kong gumawa ng magandang impresyon. Gusto kong makita niya na ang aking anak ay nagmula sa isang pamilyang may mga pagpapahalaga, may mainit na tahanan. Si Jessica ay dumating na huli, 40 minuto ng huli. Hindi siya humingi ng paumanhin. Umupo siya sa aking mesa, tumingin sa pot roast na parang ito'y isang kahina-hinalang bagay, at sinabing, "Oh, hindi ako masyadong kumakain." Pinapanood ko ang aking figure. Ngumiti si Michael ng kinakabahan. Nilunok ko ang komento na parang nilulunok ang salamin. Sa pagkaing iyon, 3 bagay lamang ang ginawa ni Jessica. Tiningnan ang kanyang telepono kada 2 minuto, pinag-usapan kung gaano kamahal ang lahat sa syudad kumpara sa malaking syudad na pinanggalingan niya, at nagtanong ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata kung naisip ko na bang ibenta ang aking bahay. "Alam mo, talagang tumataas ang halaga ng lugar na ito," sabi niya, habang dinadampi ang kanyang daliri sa gilid ng kanyang baso ng tubig. Ang isang property na tulad nito, kahit maliit at, sabihin na nating, tradisyonal, ay maaaring nagkakahalaga ng mga $250,000, marahil higit pa. Naisip mo na ba iyan, Emily? Emily, hindi Salavar, hindi nanay, Emily lang na parang magkaibigan tayo na magkaedad. Tinitigan siya ni Michael na nahihibang, na parang bawat salita mula sa kanyang bibig ay banal na karunungan. Umiti ako ng magalang at pinalitan ang paksa. Ngunit ng gabing iyon pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking kusina hanggang 2:00 ng umaga na may kakaibang pakiramdam sa aking sikmura na hindi ko maipaliwanag. 6 na buwan pagkatapos sila'y ikinasal. 6 na buwan. Hindi man lang maayos na panliligaw.
Tumawag si Michael upang ibigay sa akin ang balita na parang nag-aanunsyo ng bagong kotse. Masigla, nagmamadali, hindi ako pinapagsalita. Nay, si Jessica ay hindi ka panipaniwala. Sobrang saya niya akong pinaparamdam. Magpapakasal kami sa munisipyo sa susunod na Sabado. Simpleng kasal lang. Kayo, ang dalawang saksi niya. Walang magarbo. Walang magarbo dahil wala silang pera para sa kasal. O sa halip dahil si Michael ay walang pera. Dahil nalaman ko kalaunan na si Jessica ay may mga utang. Maraming utang. Mga credit card na puno para sa mga designer na damit, personal na utang na $3,500 na hindi niya kailanman binayaran, at isang kasaysayan ng mga trabaho na tumagal ng 6 na buwan sa pinakamarami bago siya natanggal o nagbitiw. Ngunit hindi ko pa alam ang lahat ng iyon. Sa araw ng kasal, nagdala ako ng homemade cheesecake. Hindi man lang tinikman ni Jessica. Sinabi niyang masyadong maraming calories iyon. At mula sa araw na iyon, nagsimulang maglaho ang aking anak. Hindi pisikal kundi sa esensya. Ang mga linggo na palagi siyang dumadating para sa hapunan ay naging paunti-unti. Una tuwing 2 linggo, pagkatapos ay minsan sa 1 buwan, pagkatapos ay halos hindi na. Nang tanungin ko siya, palagi siyang may parehong dahilan. May plano si Jessica, Nay. Alam mo naman ang mga asawa. Hindi ko alam dahil isa akong asawa at hindi ko kailanman pinigilan ang aking asawa mula sa kanyang ina. Ang mga tawag na dati araw-araw ay naging maikling WhatsApp messages. Busy po, Nay. Tatawag ako mamaya. Ngunit hindi siya kailanman tumawag. At nang sa wakas ay binisita ko sila sa kanilang inuupahang 2 silid-tulugan na apartment sa isang middle class na lugar. Naramdaman ko na tinitingnan ni Jessica ang bawat minuto ng aking pagbisita na parang isang taong nagbibilang ng segundo para sa isang hindi inaasahang bisita na umalis. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang makita kung paano inuulit ni Michael ang kanyang mga salita na parang isang sinanay na loro. Nay, hindi ba't dapat pag-isipan ninyong lumipat sa mas maliit na lugar? Ang pagpapanatili ng bahay ay napakaraming trabaho para sa isang babae na mag-isa. Nay, sabi ni Jessica, dapat pag-isipan ninyo ang inyong kinabukasan. Saan kayo titira kapag kayo'y tumanda na? Nay, totoo ba na may ipon kayo? Dahil kung makakatulong kayo sa amin para sa paunang bayad sa mas magandang apartment. Ang aking anak, ang aking lalaki, ang pinalaki ko ng may napakaraming sakripisyo. Ngayon siya ay alinggaw ng isang babaeng halos hindi niya kilala. At nanatili akong tahimik. Tumango ako. Umiti ako dahil natatakot ako. Natatakot na kung may sasabihin ako, kung lalabanan ko siya, kung magrereklamo ako, mawawala siya sa akin magpakailanman. Kaya nilunok ko ang bawat masasakit na komento, bawat pahiwatig, bawat paghamak na nakabalak kayo bilang pag-aalala hanggang sa Martes ng aking pagreretiro, hanggang sa lumampas si Jessica sa linya na hindi niya dapat nilampasan. At doon lamang nagsimulang may nagsabi sa akin na isapat na. Ngunit bago magputok ang lahat, mas lumala ang mga bagay. Dahil hindi lang sasakyan ang gusto ni Jessica, gusto niya ang buong buhay ko. Hindi ito isang saksak sa likod. Ito ay isang mabagal na paglalaso na idinisenyo upang walang mapansin maliban sa akin. Ang susunod na 2 taon pagkatapos ng kanilang kasal ay parang panonood ng tubig na umuukit sa bato, patak-patak, araw-araw hanggang sa isang araw ay gumising ka at wala nang matibay na matitirikan. Nagsimula ang lahat sa mga utang. Ang unang utang ay 6 na buwan pagkatapos ng kasal. Isang tawag mula kay Michael, ang kanyang boses ay mabigat sa kahihiyan. Nay, pwede po bang pahiramin inyo kami ng $500? May mga hindi inaasahang gastusing medical si Jessica. Babayaran namin kayo sa susunod na buwan. Pangako, $500. Halos ikatlo ito ng aking sweldo kada 2 linggo, ngunit siya ang aking anak. Siyempre, ibinigay ko ito. Hindi nila ito binayaran. 3 buwan pagkatapos. Nay, kailangan namin ng $1,200 para ayusin ang sasakyan ni Jessica. Nasira ang makina. Kailangan agad kung hindi mawawalan siya ng trabaho. $1,200 na kinuha ko mula sa aking emergency savings. Hindi rin nila iyon binayaran. Pagkatapos ay dumating ang $2,000 para sa isang hindi kapanipaniwalang oportunidad sa pamumuhunan.
Nakahanap si Jessica ng isang multi-level marketing na negosyo ng mga produktong pampaganda na nangangako ng 300% na balik. Nay, babaguhin nito ang ating buhay. Sa loob ng 6 na buwan, ibabalik namin sa iyo ang triple. Nabangkarote ang negosyong iyon sa loob ng 2 buwan. Hindi na ito binanggit muli ni Jessica, at hindi ko na nakita muli ang $2,000 na iyon. Sa kabuuan sa loob ng 2 taon, hiniram ko sila ng $7,300. $7,300 mula sa isang retiradong guro na kumikita ng $1,600 kada buwan mula sa kanyang pensyon. Ngunit hindi pera ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay kung paano nagsimulang kumalat si Jessica sa aking buhay na parang laso na AV. Nagsimula ito sa mga simpleng pagbisita kapag wala ako sa bahay. Si Michael ay palaging may kopya ng aking mga susi para sa mga emergency. Ngunit ngayon, ginamit niya ang mga ito upang pumasok sa aking bahay kapag ako'y nagtuturo o namimili. Bumabalik ako at nakikita kong may mga nakagalaw na gamit, bukas na mga drawer, na gulong mga papel. "Oh, Emily, dumaan lang kami para ibaba ito, at sinamantala ko na rin ang pagkakataon na hanapin ang resibo na tinanong mo sa akin." Sabi ni Jessica kapag kinonpronta ko siya sa telepono gamit ang matamis na boses na ginagamit niya kapag alam niyang may nagawa siyang mali. Ngunit hindi ko kailanman tinanong sa kanya ang anumang resibo. Siya'y naghahanap, nagsasaliksik, nag-imbestiga. Ano ang kanyang hinahanap? Hindi ko pa alam. Pagkatapos ay dumating ang mga komento tungkol sa aking bahay. "Oh, Nay. Hindi ba't masyadong malaki ang bahay na ito para sa iyo na mag-isa? May 3 silid-tulugan iyan. Isa lang ang gamit mo. Sayang lang. Mapanganib ang lugar na ito para sa isang matandang babaeng mag-isa. Naisip mo na bang lumipat sa isang gusali na may seguridad? Mas ligtas, mas praktikal. Ang isang silid-tulugan na apartment ay magkakahalaga ng $1,200 kada buwan sa upa, at maaari mong ibenta ang bahay na ito. Isipin mo ang lahat ng perang iyon sa bangko. Lahat ng perang iyon na, nagkataon, ay maaari mong ipamahala." Si Michael ay tumango kasabay ng lahat na parang isang papet. Ang mga linggo ng pamilya, na dati sagrado, ay naging mga interogasyon na nakabalat kayo bilang pag-uusap. "Kaya, magkano ang kinikita ninyo mula sa inyong pensyon, Emily? May life insurance ba kayo? Kaninong pangalan ang nakalagay? Nakagawa na ba kayo ng testamento? Sa edad ninyo, hindi mo alam. Sa edad ko, na parang ako 70 na. 65 na ako. Mas malakas pa ako kaysa sa ilang 40 taong gulang." Ngunit para kay Jessica, ako na iisang walang silbing matandang babae na naghihintay mamatay. At hindi nagsalita si Michael. Hindi siya kailanman nagsalita. Ang pinakamasamang sandali ay dumating noong 1 linggo noong Nobyembre. Kumakain kami ng chili na inihahanda ko simula 6:00 ng umaga. 2 beses kumain si Michael. Halos hindi kumain si Jessica, gaya ng dati. Pagkatapos sa gitna ng pagkain, inihulog niya ang bomba. "Emily, pinag-usapan namin ni Michael. Naniniwala kami na pinakamabuti para sa iyo, para sa iyong kapakanan, kung isasaalang-alang mo ang opsyon na lumipat sa isang senior living facility." Nanlamig ang aking dugo. Isang pasilidad, tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Ngunit hindi lang basta-basta. Isang dekalidad kung saan may mga nurse, mga aktibidad, mga tao na kasing edad mo, kung saan hindi ka mag-iisa buong araw. Ito ang pinakamabuti para sa iyo. Pinakamabuti para sa akin. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Isang bahay na walang laman, na maaari niyang ibenta o upahan. Hindi ito masamang ideya, bulong ni Michael ang hindi tumitingin sa aking mga mata. Magkakaroon ka ng mas maraming kasama. Kasama? Ako na gumugol ng 40 taon na napapaligiran ng mga bata, mga kasamahan, mga magulang. Ako na may mga kaibigan, mga kapitbahay din. Gusto nilang ikulong ako sa isang bahay para sa matatanda na parang ako'y sira na. Hindi ako pupunta sa anumang pasilidad, sabi ko nang may katatagan na nakagulat maging sa aking sarili. Ito ang bahay ko. Binili ko ito sa pamamagitan ng sarili kong pagtatrabaho at dito ako mananatili. Nagsara ang mga labi ni Jessica. Yumuko si Michael.
Hindi na nila binanggit muli ang paksa noong araw na iyon, ngunit alam kong hindi sila sumuko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Jessica ng isang bagong estratehiya, pagpapahiya sa akin sa publiko. Sa isang pagtitipon ng pamilya sa bahay ng aking pinsan na si Helen, sinabi ni Jessica sa lahat sa harap ko, "O, pinsan, alagaan mo mabuti si Emily. Alam mo naman ang mga matatanda. Nakakalimutan nila ang mga bagay." Noong isang araw na iwan niyang nakabukas ang kalan, halos masunog ang bahay. Isang kasinungalingan. Hindi ko kailanman naiwan na nakabukas ang kalan, ngunit lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala at sa akin ng may awa. Sa isa pang pagkakataon sa supermarket, nakasalubong ko ang isang dating kasamahan, si Jessica, na sumama sa akin noong araw na iyon upang tumulong sa pagdala ng mga bag. Sinabi sa kanya, "Dinga Lucy, kay gandang makita ka. Sabihin mo, kilala mo ba ang isang magaling na neurologist?" Medyo makakalimutin na si Emily kamakailan. Nag-aalala sina Michael at ako. Hindi ako makakalimutin. Ang aking isipan ay mas malinaw kaysa kailanman. Ngunit si Jessica ay gumagawa ng isang salaysay. Ipinipinta ako bilang isang siraulo na matandang babae na nangangailangan ng tagapag-alaga. At ang pinakamasama, hindi ako ipinagtanggol ni Michael. Hindi niya ako kailanman ipinagtanggol. Isang araw, kinonpronta ko siya nang siya ay dumating ng mag-isa upang ibigay ang ilang gamot na tinanong ko. "Michael, bakit mo hinahayaan si Jessica na magsalita tungkol sa akin ng ganyan?" Tumahimik siya, nakatingin sa sahig na parang noong bata pa siya at may nagawa siyang mali. "Hindi niya sinisiraan ka, Nay. Nag-aalala lang siya." "Nag-aalala?" Ginagawa niya akong mukhang baliw. "Huwag ka nang mag-overreact, Nay. Mahal na mahal ka ni Jessica. Gusto niya lang ang pinakamabuti para sa iyo, ang pinakamabuti para sa akin." Ang pariralang iyon muli. Napagtanto ko ang isang kakilakilabot na bagay sa sandaling iyon. Nawala ko ang aking anak. Hindi ang pisikal na Michael, kundi ang Michael na kilala ko. Ang marangal na bata, ang mapagpasalamat na binata, ang mabuting tao. Ang Michael na iyon ay napalitan ng isang estranghero na nag-uulit ng mga salita ng kanyang asawa na parang mga ganap na katotohanan. Nang gabing iyon, umiyak ako. Umiyak ako na parang hindi pa ako umiyak mula nang mamatay ang aking asawa. Dahil ang pagkawala ng isang anak sa kamatayan ay masakit, ngunit ang pagkawala ng isang anak habang siya ay nabubuhay ay hindi matitiis. At habang iniisip kong hindi na ito masakit pa, dumating ang araw ng aking pagreretiro. Ang araw na nagpasya si Jessica na ang aking sasakyan ay hindi na akin. Iyon ang araw na may namatay sa loob ko at may bago, mas malakas na ipinanganak. May lihim akong itinago sa loob ng 25 taon, naghihintay sa tamang sandali upang ihayag ito. Ang sandaling iyon ay malapit nang dumating. Ngunit upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng lihim na iyon, kailangan ko kayong dalhin pabalik sa 25 taon hanggang 1999, ang taon nang makilala ko si E. Stephen Morgan. Si Key Morgan ay nakatira sa bahay sa tabi, isang maliit na bahay na may isang palapag na may harapang hardin na pininturahan ng mapusyaw na dilaw na mailila na bougainvillea na gumagapang sa buong harapan. Siya'y balo na sa loob ng 10 taon, walang anak, walang malapit na pamilya. Siya lamang, ang kanyang mga alaala at ang kanyang mga rose bushes. Siya'y 73 nang makilala namin. Ako'y 42 at kakatapos lamang mabaloka. Naging magkaibigan kami ng nagkataon. Isang hapon, nakita ko siyang nahihirapan sa mga bag ng pamilihan, sinusubukang buksan ang kanyang pinto. Lumapit ako upang tulungan siya. Inanyayahan niya akong magkape. Tinanggap ko. Ang isang tasa ng kape na iyon ay naging isang ritual. Bawat Sabado ng hapon pagkatapos kong mamili, dumadaan ako sa kanyang bahay. Si Guy Morgan ay gagawa ng kape na may cinnamon at brown sugar. Magdadala ako ng matamis na tinapay mula sa panaderya sa kanto. Upo kami sa kanyang maliit na sala na puno ng mga black and white na litrato at pag-uusapan ang lahat. Buhay, kamatayan, Diyos, kalungkutan. Sinasabi niya sa akin ang mga bagay na hindi niya kailanman sinabi sa kahit sino. Kung gaano niya namimiss ang kanyang asawang si Hope. Kung gaano kasakit ang gumising tuwing umaga sa isang malungkot na kama. Kung paano ang katahimikan ng isang bahay na walang mga tinig ay ang pinakamabigat na tunog sa mundo. At sinabi ko sa kanya ang aking mga takot.
Takot na hindi ko mapalaki si Michael ng mag-isa. Takot na tumanda ng walang kasama. Takot na ang aking buhay ay mabawasan lamang sa pagtatrabaho at pagkaligtas. Nakikinig sa akin si G. Morgan gamit ang mga matalinong mata na tanging ang mga taong nabuhay ng marami at nagdusa ng higit pa ang mayroon. Emily, sabi niya minsan, marami tayong kinukuha sa buhay, ngunit kung magbabantay ka, bibigyan ka rin ito ng mga senyales kung sino ang karapat-dapat sa iyong tiwala at kung sino ang hindi. Laging magkaroon ng alas sa manggas. Laging. Hindi ko naintindihan ang pariralang iyon hanggang sa mga taon na lumipas. Sa paglipas ng panahon, mas nangailangan ng tulong si E. Morgan. Mga maliliit na bagay muna, para sa akin na kunin ang kanyang gamot mula sa parmasya, samahan siya sa doktor, gawin ang kanyang pamimili kapag malakas ang ulan. Ginawa ko ito ng malugod ng walang inaasahang kapalit dahil naalala niya ang aking sariling ama na namatay noong ako'y 23. Ngunit hindi lamang ang dilaw na bahay kung saan kami nakatira ang pag-aari ni E. Morgan. Mayroon siyang isa pang ari-arian, isang binili niya noong dekada 70, noong ang isang tahimik na bayan sa malapit ay mura at mapayapa pa. Isang malaking lot na may 2 palapag na bahay, isang hardin na may mga puno ng prutas, isang garahe para sa 3 sasakyan. Binili niya iyon na iniisip na magreretiro siya doon kasama ang kanyang asawa. Ngunit namatay si Hope bago sila makalipat, at hindi kailanman naglakas loob si E. Morgan na pumunta ng mag-isa. Inuupahan niya ang ari-arian na iyon, ilang daang piso kada buwan noon, na sapat para sa kanya upang dagdagan ang kanyang pensyon. Lumipas ang mga taon. Si E. Morgan ay nagnegatibo 80, pagkatapos ay 83, pagkatapos ay 85. Lumala ang kanyang kalusugan. Diabetes, mataas na presyon ng dugo, ang kanyang mga tuhod ay nasira ng arthritis. Araw-araw akong pumupunta. Nagluluto ako para sa kanya, binibigay ang kanyang mga gamot, nililigo siya kapag hindi na niya magawa ito ng mag-isa. Sinamahan ko siya sa ospital para sa bawat emergency. Si Michael, na 17 noon, ay tumulong din sa kanya. Pinutol niya ang kanyang damuhan, inayos ang mga nasira. Binasa niya ang pahayagan sa kanya, kapag hindi na mahusay makakita si E. Morgan. Ang batang iyan ay may gintong puso, Emily, sabi ni E. Morgan sa akin. Mahusay mo siyang pinalaki, napakahusay. Noong 2009, inatake sa puso si E. Morgan. Nakaligtas siya, ngunit labis siyang nanghina. Isang hapon ng Oktubre, tinawag niya ako sa kanyang bahay. Nakaupo siya sa kanyang paboritong armchair, ang brown leather na umuugong sa tuwing siya ay gumagalaw. May manila envelope sa kanyang mga kamay. Umupo ka, Emily. Umupo ako sa tapat niya, mabigat ang aking puso. Alam kong may mahalagang darating. 9 na ako. Wala na akong gaanong oras. Binigyan ako ng mga doktor ng 6 na buwan, marahil mas kaunti. Naluha ang aking mga mata. Minahal ko siya na parang ama. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Mayroon akong 2 pamangkin, mga anak ng kapatid kong namatay 20 taon na ang nakalipas. Nakatira sila sa ibang estado. Alam mo ba kung ilang beses nila akong binisita sa loob ng 10 taon na ito? Umiling ako. Wala. 0. Tinatawagan nila ako 1 beses sa 1 taon tuwing Pasko para lang matapos na wala na. Binuksan niya ang sobre at kumuha ng ilang papel. Ito ang titulo ng aking ari-arian sa bayan na pahingahan. Nagkakahalaga ito ng mga $400,000 ayon sa huling pagtatasa. Mayroon din akong ipon na $45,000 sa bangko. Namanhid ako. E. Morgan, bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong maging iyo. Lahat. Ang bahay, ang pera. Ikaw ang naging tanging tunay na pamilya ko sa mga taong ito. Ikaw at si Michael. Hindi ko matatanggap iyan, sabi ko agad. Paano ang iyong mga pamangkin? Namatay ako ng mag-isa. Binigyan mo ako ng dignidad sa aking mga huling taon. Napagdesisyonan na. Pumunta ako sa abogado noong nakaraang linggo. Lahat ay nasa pangalan mo na. Legal, permado, selyado. Umiyak ako. Umiyak ako ng sobra na sumakit ang aking dibdib. Ngunit gusto kitang hilingin ng isang bagay, dagdag ni E. Morgan. Huwag mong sasabihin kaninuman. Kahit kanino.
Kahit kay Michael. Hindi pa ngayon. Maghintay ka. Magmasid ka. Ipapakita sa iyo ng buhay kung sino ang karapat-dapat malaman at kung sino ang hindi. Bakit? Dahil nagbabago ang pera ng tao, Emily. Inilalabas nito ang pinakamasama sa kanila. Mabait ka, masyadong mabait. At ang mabubuting tao ay madaling biktima ng mga buitre. Kaya itago mo ito bilang isang alas sa iyong manggas. At kapag dumating ang panahon na may gumawa sa iyo na parang basura, kapag may nag-isip na wala ka nang natitira, kapag may nagtangkang agawin ang iyong dignidad, pagkatapos ay ilabas mo ito at ipakita sa kanila na palagi kang mas malakas kaysa sa kanilang inaakala. Namatay si Guy Morgan 3 buwan pagkatapos noong Enero ng 2010. Dumating ang kanyang 2 pamangkin sa kanyang libing na nakasuot ng mga suit, nagtatanong tungkol sa mana. Ipinaalam sa kanila ng abogado na lahat ay naiwan kay Emily Salavar sa akin. Halos isinumbong nila ako. Sinabi nilang inalok ko siya, na ako'y isang gold digger, na tiyak na binala ko siya. Ngunit lahat ng papel ay maayos. Mayroon pang ang sulat si Guy Morgan na nagpapaliwanag ng kanyang mga dahilan. Tinanggihan ng hukom ang kaso. Naglaho ang mga pamangkin. Hindi ko na sila narinig muli. At ginawa ko ng eksakto ang hiling ni E. Morgan. Itinago ko ang lihim. Hindi ko sinabi kaninuman. Hindi sa aking pamilya, hindi sa aking malalapit na kaibigan, wala. Pinapanatili kong inuupahan ang bahay. Tumaas ang upa sa paglipas ng mga taon. Ngayon ito'y nakakakuha ng higit sa $1,000 kada buwan na napupunta sa isang hiwalay na bank account na walang nakakaalam. Sa loob ng 15 taon, lumago ang perang iyon. Namuhunan ako ng matalino. Nabayaran ko ang mortgage ng aking bahay. Nag-ipon ako. Naghintay ako. Naghintay ako upang makita kung sino ang magmahal sa akin dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Napadala ni Michael ang pagsubok sa loob ng maraming taon. Siya'y mabuting anak, mapagpasalamat, mapagmahal hanggang sa dumating si Jessica. At pagkatapos ay nakita ko ang aking anak na nagbago sa isang estranghero na nakikita ako bilang isang pinagkukunan ng mga asset, bilang isang property na dapat pangasiwaan, bilang isang pasani na dapat tanggalin. Tama si Guy Morgan. Inilalabas ng pera ang pinakamasama sa mga tao. At mayroon akong perpektong alas sa manggas, isang alas na malapit ko nang ipakita. Dahil lang pumasok si Jessica sa aking bahay noong Martes na iyon, humihingi ng mga susi sa aking sasakyan nang tratuhin niya ako na parang isang walang silbing matandang babae. Nang isipin niyang maaari niyang agawin ang kaunti na natitira sa akin, nagawa niya ang pinakamatalinong desisyon sa kanyang buhay dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban at handa na akong ipakita sa kanya. Ang aking pagreretiro ay dapat na isang pagdiriwang. Ito'y naging aking libing habang ako'y nabubuhay. Isang linggo bago ang insidente sa sasakyan, isang Biyernes ng hapon. Tumawag sa akin si Michael noong umagang iyon gamit ang pilit, masiglang boses na ginagamit niya kapag si Jessica ang nagdidikta kung ano ang sasabihin. Nay, gusto naming ipagdiwang ang iyong pagreretiro. Inaayos ni Jessica ang isang espesyal na tanghalian sa aming apartment ngayong linggo ng 2:00. Huwag kang mahuhuli. Dapat sana'y naghinala na ako, ngunit isang bahagi ko, ang hangal na bahagi na mayroon pa ring pag-asa, ay inisip na marahil ang aking anak ay naaalala kung sino ako, kung ano ang ibig sabihin ko sa kanya, gaano ako kawalang kamalay-malay. Noong linggo na iyon, nagbihis ako ng maayos. Isinuot ko ang aking sky blue na damit, ang isa na ibinigay sa akin ni Michael 3 taon na ang nakalipas para sa aking kaarawan. Naglagay ako ng malambot na pink na lipstick. Inayos ko ang aking kulay abo na buhok, na ngayon ay maikli na hanggang balikat. Gusto kong magmukhang maganda, marangal. Nagdala ako ng carrot cake na niluto ko mula 6:00 ng umaga. Paborito ni Michael mula noong bata pa siya. Nang makarating ako sa kanilang apartment, kumakatok ako sa pinto ng mabilis ang aking puso. Pag-asa na nahaluan ng takot. Si Michael ang nagbukas. Binigyan niya ako ng mabilis, mekanikal na yakap. Ang yakap na ibinibigay mo dahil sa obligasyon, hindi pag-ibig. Pasok ka, Nay. Ang apartment ay amoy biniling rotisserie chicken, hindi lutong bahay.
Nakaupo si Jessica sa sala na bukas ang kanyang laptop sa coffee table. Naka-sweatpants siya na kulay abo at puting blusa. Hindi man lang siya nag-abalang magbihis para sa pagdiriwang. Hindi siya tumayo upang batiin ako. Hi, Emily. Iwanan mo ang cake sa kusina. Walang ang ganda ng cake, walang isalamat sa pag-abala. Wala. Iniwan ko ito sa kusina at bumalik sa sala. Umupo ako sa nag-iisang armchair, ang pinakamalayo sa dalawang iyon na magkasama sa pangunahing sofa na parang sila'y mga hurado, at ako ang akusado. Well, nay. Si Michael ay nagsimulang umubo ng kinakabahan. Naisip namin ni Jessica na pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Iniharap ni Jessica ang laptop sa akin. Sa screen ay isang Excel sheet, mga numero, kalkulasyon, mga porsyento. Emily, gumawa kami ng plano sa buhay para sa iyo upang ang iyong pagreretiro ay maging mas komportable at ligtas. Isang plano sa buhay na ginawa niya nang hindi kumukonsulta sa akin. Anong klaseng plano? Tanong ko, nararamdaman ang pagkirot ng aking sikmura. Ngumiti si Jessica, ang ngiting leon na iyon na ginagamit niya kapag iniisip niyang kontrolado na niya ang lahat. Tingnan mo, sinuri namin ang iyong pinansyal na sitwasyon. Ang iyong pensyon ay $1,600 kada buwan, tama? Hindi ko sinabi sa kahit sino ang bilang na iyon. Paano niya nalaman? Pagkatapos ay naalala ko ang aking mga dokumento sa pagreretiro, ang mga sinusuri ko noong Martes na iyon nang pumasok siya ng walang katok. Nakita niya ang mga ito, marahil kinuha ang litrato. Tama, sagot ko ng may malamig na boses. Mabuti. Kaya, narito ang plano, itinuro niya ang screen. Una, ibebenta namin ang iyong sasakyan. Ito ay isang 2010 sedan. Ayon sa mga kote na nakuha ko, maaari tayong makakuha ng $4,500 para dito. Hindi ito malaki, ngunit nakakatulong. Teka, pagputol ko. Sino ang magbebenta? Tayo. Siyempre, ikaw, sabi ni Jessica nang walang pasensya na parang ako itanga. Ngunit tutulungan ka namin sa proseso dahil hindi mo naiintindihan ang mga bagay na iyan. Huminga ako ng malalim. Hindi pa ako nagsasalita. Pangalawa, nagpatuloy siya, ang iyong pensyon na $1,600 ay isang magandang kita para sa isang individual, ngunit sa tingin namin ay dapat kang mag-ambag sa pamilya. Si Michael ang iyong nag-iisang anak. Pinalaki mo siya ng maayos. Pinalaki mo siya, ngunit ngayon na ang oras na magbigay ka. Magbigay na parang ang pagpapalaki ng isang bata ay isang transaksyon sa negosyo. Iminumungkahi namin na mag-donate ka ng 60% ng iyong buwanang pensyon upang matulungan kami. Iyon ay $960. Magkakaroon ka ng $640 na higit pa sa sapat para sa iyong mga pangunahing gastos kung ikaw ay mamumuhay ng simple. $600 para sa kuryente, tubig, gas, telepono, pagkain, gamot, emergency. At paano eksakto akong matutulungan nito, tanong ko. Dahil tutulungan mo ang iyong pamilya, Emily, sagot ni Jessica sa mapanghamak na tono na ginagamit mo sa maliliit na bata. Kailangan namin ni Michael na mag-ipon para sa paunang bayad sa mas malaking apartment. Nais naming magkaroon ng mga anak sa lalong madaling panahon. Ang iyong magiging apo sa hinaharap ay mangangailangan ng espasyo. Ang apo sa hinaharap na gumagamit ng sanggol na hindi pa umiiral bilang emosyonal na blackmail. Si Michael ay nakatingin sa sahig. Duwag. Isang ganap na duwag. Pangatlo, nagprint si Jessica ng isang sheet at ibinigay sa akin. Kailangan naming pirmahan mo ang isang power of attorney. Para lang sa seguridad. Kung sakaling may mangyari sa iyo, madaling mahahawakan ni Michael ang iyong legal at pinansyal na mga gawain ng walang komplikasyon. Isang power of attorney. Kumpletong access sa aking bahay, aking mga account, aking mga dokumento, at kung hindi ko nais pirmahan, tumawa si Jessica ng isang peke, hindi komportabling tawa. Emily, huwag kang maging matigas. Para ito sa iyong sariling kabutihan. Sa iyong edad, mabilis na mangyari ang mga bagay. Isang aksidente, isang sakit. Gusto mo bang mahirapan si Michael sa mga burokrata habang ikaw ay nasa ospital? Mag-isip ka ng lohikal. Nagsasalita siya tungkol sa lohika habang nagpaplano na agawin sa akin ang lahat. At kailan mo kailangan ang aking sagot?
Ngayon na sana ang pinakamainam. May appointment na ako sa abogado para sa Martes. Siyempre, mayroon na siyang inayos nang hindi ako tinatanong, nang hindi ako isinasaalang-alang. Kailangan kong pag-isipan iyan, sabi ko, habang bumabangon sa armchair. Umupo ka na, sabi ni Michael sa wakas, tumitingin sa akin sa unang pagkakataon. Hindi pa tayo kumakain. Hindi ako gutom. Ngunit nagdala ka ng cake. Iwanan mo na lang kay Jessica. Marahil ay pahalagahan niya iyan. Kinuha ko ang aking pitaka at naglakad patungo sa pinto. Emily, napakabata mo kumilos, sigaw ni Jessica mula sa likuran ko. Gusto lang naming tulungan ka. Hindi ako lumingon. Hindi ako sumagot. Naglakad ako pababa ng hagdan ng gusali nang nanginginig ang aking mga binti. Nakapunta ako sa aking sasakyan. Umupo ako sa likod ng manibela at doon sa parking lot na iyon na nakapatay ang makina at sarado ang mga bintana, ako'y bumigay. Umiyak ako na parang hindi pa ako umiiyak sa mga taon. Malalalim na hikbi na nagmumula sa aking sikmura. Mga luha na nagbasa sa aking isay blue na damit, ang isa na ibinigay sa akin ni Michael noong siya pa rin ang aking anak. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pera kailanman. Ito ay dahil ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ang batang pinalaki ko ng mag-isa, ang niyakap ko noong umiiyak siya sa gabi na namimiss ang kanyang ama. Ang nagsabi sa akin, ikaw ang pinakamagaling na nanay sa mundo tuwing kaarawan. Ang anak na iyon ay nakikita ako bilang isang pasanin, bilang isang pinagkukunan ng mga asset, bilang isang bagay na dapat pangasiwaan, hindi bilang isang ina, bilang isang liabilities. Nagmaneho ako pa uwi nang hindi na natatandaan ang daan. Pumasok ako sa aking malungkot na sala. Umupo ako sa aking armchair. At nanatili ako doon sa dilim, nakatingin sa mga litrato sa dingding. Si Michael sa edad na 5 sa kanyang uniforme sa elementarya. Si Michael sa edad na 15 sa kanyang graduation sa middle school. Si Michael sa edad na 24 sa araw na nakakuha siya ng kanyang accounting degree. Sa lahat ng mga litratong iyon, ako'y nasa tabi niya, nakangiti, ipinagmamalaki. Sa anong punto ako naging kanyang kaaway? Kinuha ko ang aking telepono. 3:15 ng umaga. Tinawagan ko ang numero ni Jessica. Nanginginig ang aking daliri sa ibabaw ng call button. Halos gawin ko na ito. Halos tawagan ko siya upang sabihing, okay, nanalo ka. Kunin mo ang sasakyan, ang pera, kahit ano ang gusto mo. Huwag mo lang akong iwanan. Hayaan mo akong maging bahagi ng kanyang buhay. Dahil iyon ang pinakamasakit. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagkawala ng sasakyan, ang pagkawala ni Michael. Ang aking daliri ay ilang milimetro na lamang sa pagpindot sa buton. Ngunit pagkatapos ay napunta ang aking tingin sa altar sa sulok ng sala. Naroon ang Birhen Maria na ibinigay sa akin ng aking ina noong ako'y ikinasal. Ang kumikislap na kandila ay nagbibigay ng mga anino sa mga litrato. Ang litrato ni Charles, ang aking asawa, na may malaking ngiti at may makakapal na kamay mula sa napakaraming trabaho. Ang litrato ng aking mga magulang, parehong yumao na ngayon. Ang aking ina sa kanyang floral apron. Ang aking ama sa kanyang straw hat. At ang litrato ni Guy Morgan na may beige sweater at makapal na salamin, nakatingin sa akin gamit ang karunungan na tanging ang buhay lamang ang makapagbibigay. Guy Morgan. Naalala ko ang isang pag-uusap namin bago siya mamatay. Nasa hardin niya kami. Dinidiligan niya ang kanyang mga rosas. Tinulungan ko siyang hawakan ang hose dahil hindi na kinakaya ng kanyang mga kamay. Emily, alam mo ba ang pagkakaiba ng kabaitan at kahangalan? Hindi, E. Morgan. Ang kabaitan ay pagbibigay kapag mayroon kang maibibigay. Ang kahangalan ay pagbibigay kapag ikaw ay ninanakawan. Ang kabaitan ay pagtulong sa isang nangangailangan. Ang kahangalan ay pagpapahintulot na samantalahin ka ng isang nais lamang na samantalahin ka. At paano mo malalaman kung alin ang alin? Kapag ang isang taong inaangkin mong mahal mo ay mas masama pa ang pakikitungo sa iyo kaysa sa isang estranghero, naroon ang iyong sagot. Tumayo ako mula sa sofa, inilagay ang telepono, naglakad patungo sa altar, nagbuhos ng bagong kandila. E. Morgan, bulong ko sa katahimikan. Sinabi mo sa akin na itago ang aking alas sa manggas. Sinabi mo sa akin na maghintay sa tamang sandali.
Sa tingin ko ay dumating na ang sandaling iyon. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumagot sa akin, hindi sa mga salita, kundi sa katiyakan. Bumalik ako sa aking silid. Mula sa aparador, kinuha ko ang metal box. Binuksan ko ito sa aking kama. Mga dokumento, patunay ng aking tunay na mga asset. Ang titulo ng bahay na ngayon ay nagkakahalaga ng $400,000. Ang mga bank statement, $45,000 na naipon sa loob ng 15 taon. Ang mga tala ng kita sa upa na higit sa $1,000 kada buwan sa loob ng huling 10 taon. Kumuha ako ng calculator at sinimulang idagdag ang lahat ng hindi alam ni na Jessica at Michael na umiiral. Ang kabuuan ay nakagulat sa akin. Higit sa $445,000. Ako, ang retiradong guro na walang silbi. Ang matandang babae na nangangailangan ang tulong sa pamamahala ng kanyang mga gawain. Ang babae na gusto nilang pilitin na magbigay ng power of attorney upang kontrolin siya. Mayroon akong halos $250,000 at wala silang ideya. Isang bahagi ko, ang mahinang bahagi, ay nakakaramdam pa rin ang pagkakasala. Iniisip pa rin, ngunit siya ang aking anak. Dapat ko itong ibahagi sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang kanyang mga mata noong linggo. Ang mga mata na tumingin sa akin hindi bilang isang ina, kundi bilang isang commodity. Naalala ko kung paano niya ako, hindi ipinagtanggol ng ipahiya ako ni Jessica. Naalala ko ang $7,300 na hiniram ko na hindi niya kailanman binayaran. Naalala ko ang bawat makamandag na komento mula kay Jessica na pinayagan niya. At isang bagay sa loob ko ay tumigas na parang semento na natutuyo sa ilalim ng araw. Nagdesisyon si Michael. Pinili niya si Jessica. Pinili niya ang kasakiman. Pinili niyang tratuhin ako bilang isang pasanin. Ngayon ay gagawin ko ang sa akin. Kinuha ko ang aking address book. Naghanap ako ng isang pangalan. Lucy Carter. Lucy, ang aking dating estudyante. Isa sa mga pinakamahusay na estudyante ko sa loob ng 40 taon ng pagtuturo. Matalino, masipag, isang nangangarap. Ang buhay ay bumagsak sa kanya ng husto. Sa edad na 23, nagkaroon siya ng anak, si Sebastian, na may cerebral palsy. Ang ama ay nawala noong nalaman niya ang diagnosis. Ngayon si Lucy ay 28. Nagtatrabaho siya sa paglilinis ng bahay, 5 bahay sa isang araw, mula -6 ng umaga hanggang -9 ng gabi, kumikita ng $50 kada bahay. $250 kada araw kapag nakuha niya ang lahat ng 5 bahay. Lahat para sa mga therapy ni Sebastian. Physical therapy 3 beses sa isang linggo, $100 kada sesyon. Wala siyang sasakyan. Isinasakay niya si Sebastian sa bus. 3 bus, 1 oras at kalahati bawat biyahe, kasama ang isang 5 taong gulang na bata sa wheelchair. Nakikita ko siya paminsan-minsan. Dinadala ko siya ng mga pamilihan. Binigyan ko siya ng pera kapag kaya ko, ngunit hindi kasing dami ng kailangan niya. Tiningnan ko ang orasan. -4 ng umaga. Maghihintay ako hanggang -7 upang tawagan siya. Humiga ulit ako. Sa pagkakataong ito, nakatulog ako ng 2 oras. Nang magising ako, ito ay isang bagong araw, at ako'y isang bagong Emily, isang hindi nahihingi ng pahintulot upang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Habang sila'y nagpaplano na agawin sa akin ang lahat, nailipat ko na ang lahat ng piraso sa chessboard. -7 ng umaga, eksakto. Tinawagan ko ang numero ni Lucy. Tumunog ang telepono ng 4 na beses bago niya sinagot. Hello. Ang kanyang boses ay tila pagod. Marahil ay nagising na siya ng 1 oras na upang ihanda si Sebastian para sa araw na iyon. Lucy, si Teacher Emily ito. Teacher. Agad na lumiwanag ang kanyang boses. Kumusta ka? Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, mahal ko. Pakinggan mo, may kailangan akong pag-usapan sa iyo na importante. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko ngayon mga -9? Mayroon akong 4 na bahay na nakaschedule ngayon. Hindi ko pwedeng palampasin iyon dahil babayaran mo ako ng buong araw, $250. Kailangan ko lang ng 2 oras ng iyong oras. Isa pang pagtigil. Mas mahaba.
Ayos ka lang ba, teacher? May masamang nangyari? Tumawa ako. Isang tunay na tawa sa loob ng mga araw. Sa kabaligtaran, Lucy, may napakagandang mangyayari sa iyo, pagtiwalaan mo ako. Sige, darating ako ng 9 oras. Ibinalik ko ang telepono at nagsimulang maghanda. Nag-shower ako. Nagbihis ako ng itim na pantalon at wine-colored na blusa. Itinago ko ang aking buhok. Naglagay ako ng aking silver earrings na isinusuot ko lamang para sa mga espesyal na okasyon. Ngayong araw ay isang espesyal na okasyon. Gumawa ako ng kape, naglagay ng matamis na tinapay. Inayos ko ang mesa na parang may tinatanggap akong importanteng tao, dahil si Lucy ay importante, mas importante kaysa kay Jessica. 5:05 ng 5:09, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Lucy, 28, ngunit mukhang 35. Ang mahirap na trabaho ay nagpapatanda sa iyo. Nakasuot siya ng luma na maong, lumang sneakers, isang mahabang manggas na blusa na may mansa ng bleach sa balikat. Ang kanyang buhok ay nakapusod na mahigpit, walang makeup, malalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. Palagi silang kumikinang. Teacher! Yakap niya ako ng mahigpit. Amoy murang sabon at pagod. Halika, mahal ko. Maupo ka. Inakay ko siya sa sala. Naghain ako sa kanya ng kape at tinapay. Kumain siya na parang isang taong hindi pa nag-almusal. Marahil ay hindi pa. At si Sebastian, tanong ko gamit ang aking ina. Binabantayan niya habang nagtatrabaho ako. Pinunasan niya ang mga mumo sa kanyang labi. Teacher, para saan mo ako kailangan? Umupo ako sa tapat niya. Kinuha ko ang kanyang mga kamay. Magaspang, may paltos, mga kamay ng isang babaeng walang tigil na nagtatrabaho. Lucy, naaalala mo ba kung ano ang isinulat mo sa akin sa iyong graduation card sa ika-6 na baitang? Namula siya. Teacher, 17 taon na ang nakalipas. Naaalala ko. Sinabi mo, Teacher Emily, tinuruan mo akong ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang pagiging mas mababa. Na sa masipag na pagtatrabaho at edukasyon, maaari akong pumunta saan man ko gusto. Balang araw magiging doktor ako at tutulungan ko ang mga bata na tulad ko. At lahat ay dahil sa iyo. Naluha si Lucy. Hindi ako naging doktor, bulong niya. Paumanhin, teacher. Nabigo kita. Hindi mo ako nabigo. Naghagis sa iyo ng mga balakid ang buhay na hindi dapat harapin ng sinuman ng mag-isa, ngunit patuloy kang lumalaban. At ikaw pa rin ang maliwanag na batang babae na hindi sumusuko, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 degree sa kolehiyo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ano ang magagawa ko para sa iyo, teacher? Huminga ako ng malalim. Ito ay mahalaga. Kailangan kong sabihin ito ng tama. Kailangan kitang sumama sa akin upang kumuha ng ilang papeles ngayong araw. At pagkatapos niyan, gusto kong may ibigay sa iyo. Magbigay ng isang bagay, teacher. Hindi ko matatanggap ang anumang bagay. Sobra ka nang gumagawa para sa akin. Ito ang aking sasakyan. Natigilan siya. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya naintindihan. Ano? Ang aking 20110 silver sedan. Gusto ko itong ibigay sa iyo. Ngayon para sa iyo. Umiling si Lucy na luha na ngayon. Hindi, teacher. Hindi ko kaya. Sasakyan mo iyan. Kailangan mo iyan. Kailangan mo ito. Isinasakay mo si Sebastian sa 3 bus para sa kanyang mga therapy. 4 na oras iyon ang biyahe araw-araw. Gamit ang aking sasakyan, magagawa mo iyan sa loob ng 40 minuto. Maaari kang magtrabaho ng mas maraming bahay, kumita ng mas marami, magbigay ng mas mahusay na therapy sa iyong anak. Ngunit teacher, naging matatag ang aking tinig. Pakinggan mo akong mabuti. Sa loob ng 40 taon, isa akong guro. Nagturo ako sa daan-daang bata. Karamihan sa kanila ay nakalimutan ako. Ang ilan ay naaalala ako tuwing Disyembre. Nagpapadala sila sa akin ng text tuwing Pasko at iyon na iyon. Ngunit ikaw palagi kang nandyan. Noong nagkaroon ako ng pneumonia 3 taon na ang nakalipas, dumating ka bawat 2 araw upang magdala ng sabaw.
Noong nagnegatibo 65 ako, ikaw lamang ang dating estudyante na nagdala sa akin ng cake. Bawat Mayo, nagpapadala ka sa akin ng mga bulaklak. Para sa araw ng mga guro, kahit na alam kong wala kang pera para sa iyong sariling mga gastusin. Umiiyak na siya ngayon. Dahil ikaw lamang ang naniniwala sa akin, teacher. Noong sinabi ng lahat na ako'y isang bobong bata mula sa mahirap na lugar, sinabi mo sa akin na matalino ako. Binigyan mo ako ng scholarship para sa middle school. Binigyan mo ako ng mga libro. Tinuruan mo akong may halaga ako. At ngayon gusto kong turuan ka ng sasakyang ito ng isa pang bagay. Na sa mundong ito ay mayroon pa ring mga taong nagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Na ang pasasalamat na walang kondisyon ay umiiral pa rin. Na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Niyakap ko siya habang umiiyak siya sa aking balikat. 30 minuto pagkatapos, nasa na kami. Ang proseso ay nakakagulat na mabilis. $300. Binayaran ko ito nang hindi nag-aatubili. Sa loob ng 2 oras, ang sasakyan ay legal na nasa pangalan ni Lucy Carter. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Kinuha niya ito nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Teacher, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Nagpasalamat ka na sa akin sa loob ng maraming taon ng tunay na pagmamahal. Iyon ay higit pa sa ibinigay sa akin ng aking sariling pamilya. Umalis kami sa gusali. Ang sedan ay nakaparada sa labas, kumikinang sa ilalim ng araw ng tanghali. Naglibot si Lucy dito, hinahaplos ang hood na parang hindi ito totoo. Akin ito, bulong niya. Talagang akin ito. Iyo ito. Sumakay siya, inayos ang upuan, ang rearview mirror, inilagay ang kanyang mga kamay sa manibela, at ipinikit ang kanyang mga mata. Aalagaan ko ito na parang ginto, teacher, sumusumpa ako. At sa tuwing ipapakita ko ito, iisipin kita. Pangako mo lamang sa akin ng isang bagay. Ano man. Kapag mas matanda na si Sebastian, kapag mas maayos na ang buhay mo, kapag bumiti na sa iyo ang buhay muli, magbigay ka sa iba. Tulungan mo ang isang taong nangangailangan, tulad ng pagtulong ko sa iyo, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Ang pagmamahal ay dumadami kapag ito'y ibinabahagi. Pangako, teacher. Pangako. Dahan-dahan siyang nagmaneho, maingat. Pinanood ko siyang umalis at nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Kapayapaan. Naglakad ako pabalik sa aking bahay. -12:30 na. 2:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Alam ko na kung sino iyon. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Jessica na nakasuot ng itim na pantalon at puting blusa, buhok pababa, perpektong makeup. At sa likuran niya, isang lalaki sa kanyang 50, mataba na may t-shirt na may nakasulat na, bumibili ako ng mga sasakyan. Hello, Emily. Nandito ako para sa mga susi ng sasakyan. Ang kanyang boses ay puno ng inaasahang tagumpay. Si Jack ito. Bibigyan kanya ng $4,500 na cash. Walang check o transfer. Cash. $4,500 na siguradong mapupunta sa kanyang bulsa. Tumayo ako sa doorway, kalmado, mahinahon. Jessica, maaari mo bang samahan ako sa driveway? Kumunot ang kanyang noo, nalilito sa aking kalmadong tono. Para saan? Ibigay mo lang ang mga susi. Samahan mo ako. Naglakad ako patungo sa gilid ng driveway ng bahay. Sinundan namin siya at si Jack. Nakapunta kami sa lugar kung saan naroon ang aking sedan, walang laman, ganap na walang laman. Ang katahimikan ay tumagal ng 3 segundo. Pagkatapos ay sumabog si Jessica. Nasaan ang sasakyan? Tinitigan ko siya sa mga mata ng walang takot, walang panginginig. Ibinigay ko na. Ang kanyang mukha ay nagdaan sa 5 emosyon sa loob ng 2 segundo. Pagkalito, hindi paniniwala, galit, takot, pagkamuhi. Ginawa mo ano? Ibinigay ko sa isang taong tunay na nangangailangan. Sa isang taong tunay na karapat-dapat sa aking kabutihang loob. Baliw ka. Ang sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng $4,500. Akin ang sasakyan iyon. Ako ang nagdesisyon kung ano ang gagawin dito. Umubo si Jack nang hindi comfortable. Makinig ka, ginang.
Kung walang sasakyan, aalis na ako. Teka. Hinawakan siya ni Jessica sa braso. Mababalik niya ang sasakyang iyon. Tama, Emily. Hindi. Kakasuhan kita. Ang sasakyang iyon ay pag-aari ng pamilya. Ngumiti ako. Ang ngiti na ngayon ay aking sandata. Hindi ito kailanman naging pag-aari ng pamilya, Jessica. Ito ay pag-aari ko at kung ano ang akin, gagawin ko kung ano ang gusto ko, nang walang pahintulot mo. Nang walang pahintulot ng kahit sino. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan. Michael, ibinigay ng nanay mo ang sasakyan. Ibinigay niya ito. Halika dito ngayon. Ibinalik niya ang tawag at tumingin sa akin nang may pagkamuhi na hindi na niya pinipigilan. Hindi pa ito tapos walang silbing matandang babae. At sa sandaling iyon, alam kong tuluyan ng bumagsak ang maskara. Ang tunay na halimaw ay lumabas lamang sa liwanag. Doon ko nakita ang tunay na halimaw ng walang balakayo, walang ngiti, tanging kasakiman at pagkamuhi. Umalis si Jack na namumutla na humihingi ng paumanhin. Kami ni Jessica ay tumayo sa walang lamang driveway, nagtitigan na parang dalawang gladiator sa arena. Papasok na ako sa bahay ko, sabi ko ng kalmado. Maaari kang umalis o manatili sa kalsada, ngunit hindi ka papasok. At syempre papasok ako. Maghihintay ako kay Michael na dumating. Sa kalsada, isinara ko ang pinto sa kanyang mukha. Narinig ko siyang sumisigaw mula sa kabilang panig. Mga salitang hindi ko akalain na maririnig ng kahit sino mula sa akin. Mga insulto na hindi dapat sabihin ng isang manugang sa kanyang biyenan. Ngunit hindi ko naalintana. Umupo ako sa aking sala. Nagbuhos ako ng isang baso ng tubig. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking puso ay kumikilos ng steady. Ito'y kakaiba. Pagkatapos ng mga buwan ng takot, pagdududa, pagnanais na pasayahin ang lahat, ngayon ay pakiramdam ko lamang ay kaliwanagan. 20 minuto pagkatapos, narinig ko ang sasakyan ni Michael na huminto sa labas, humahampas ang pinto. Galit na mga tinig. Si Jessica ay umiiyak, sumisigaw, nagpapaliwanag. Pagkatapos ang pagkatok sa aking pinto. Nay, buksan mo. Dahan-dahan akong tumayo. Binuksan ko ito. Si Michael ay balisa, pawisan. Nagmadali siya mula sa kanyang trabaho. Suot pa niya ang kanyang AC badge sa kanyang leg. Si Jessica ay nasa likuran niya, ang kanyang mga mata ay pula, makeup na dumihan, buhok ay gusot. Hindi na siya mukhang ang babaeng perpektong nakaayos. Mukha siyang kung ano siya, isang desperadong babae na bagong nawala ng $4,500. Nay, ano ang ginawa mo? Ang boses ni Michael ay nanginginig sa pagkalito at galit. Ibinigay ko ang sasakyan. Kanino? Kay Lucy Carter. Naalala mo siya? Ang dating estudyante ko. Ang may anak na may cerebral palsy. Ang sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng pera, sigaw ni Jessica mula sa likuran. Akin ang pera ko, sagot ko nang hindi nawawala ang aking pagiging mahinahon. Wala kang karapatan. Sinubukan ni Jessica na sumingit, ngunit pinigilan siya ni Michael gamit ang kanyang braso. Nay! Bumuntong hininga si Michael, sinusubukang kumalma. Kailangan namin ang sasakyang iyon. May mga plano kami ni Jessica. Mayroon kayong maraming plano sa aking mga gamit, Michael, ngunit hindi mo ako tinatanong dahil kayo ay aking pamilya. Ang pamilya ay dapat na magtulungan. Ang pagtulong ay iba sa pag-agaw. Walang nag-aagaw sa iyo. Nagawang isingit ni Jessica si Michael at pumasok sa aking bahay. Ikaw ay isang hindi mapagpasalamat na matandang babae. Sinusuportahan ka ni Michael sa iyong buong buhay at ganito mo siya ginagantimpalaan. Tumawa ako ng isang tuyo, walang halong tawa. Sinusuportahan ako ni Michael. Iyan ba ang sinabi mo sa kanya, Jessica? Iyon ang totoo. Lumingon ako sa aking anak. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Michael Salavar, tingnan mo ako sa mata at sabihin mo, sinuportahan ba kita kailanman? Yumuko siya. Nagbigay iyon sa akin ng sagot. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang aking boses ay tumataas sa unang pagkakataon. Sinusuportahan kita mula noong ikaw ay 7 taong gulang. Nagtrabaho ako ng double shifts. Nagbenta ako ng mga
Gumawa ako ng labada para sa ibang tao. Natulog ako ng walang hapunan upang makakain ka. Ibenta ko ang aking telebisyon upang bayaran ang iyong college entrance exam, binayaran ko ang iyong buong kurso. At noong nagtapos ka, noong nagsimula kang magtrabaho, ang tanging hiling ko ay bisitahin mo ako tuwing linggo. Wala na. Kahit $1. Ang iyong oras lamang. Lumunok si Michael ng malalim. Nay, ako di. At pagkatapos ay dumating siya. Itinuro ko si Jessica. At ang mga linggo ay naging 2 linggo, pagkatapos ay buwan-buwan, pagkatapos ay halos hindi na. At kapag dumating ka, para humingi ng pera. $500, $1,200, $2,000, $7,300 sa 2 taon. Michael, magkano sa mga iyon ang nabayaran mo? Katahimikan. 0. Wala. At gayon pa man, hindi ko ito inisip laban sa iyo dahil ikaw ang aking anak. Dahil inisip kong kailangan mo ito. Kailangan naming iyon, sigaw ni Jessica. Tumahimik ka, sabi ko sa kanya ng mailamig na nagpatigagal sa kanya. Hindi ka bahagi ng usapang ito. Ito ay sa pagitan ng aking anak at ako. Ako ang kanyang asawa. Ikaw ay isang linta. Sumugod si Jessica sa akin. Pinigilan siya ni Michael sa tamang oras. Hayaan mo akong pumunta. Kailangan ng matandang ito na may magsabi ng katotohanan. Ang aking katotohanan. Lumapit ako sa kanya ng walang takot. Gusto mo ng katotohanan, Jessica? Bibigyan kita ng katotohanan. Alam kong noong nakilala ka ni Michael, mayroon kang $3,500 na credit card debt. Alam kong natanggal ka sa 3 trabaho sa loob ng 2 taon. Alam kong ang negosyo ng kagandahan na pinuhunan ko ng $2,000 mula sa aking ipon ay isang pyramid scheme na alam mong mabibigo. Paano? Naging maputla ang kanyang mukha. Dahil hindi ako ang tangang matandang babae na iniisip mo. Dahil kumuha ako ng isang pribadong investigador 6 na buwan na ang nakalipas nang magsimula kang magbigay ng pahiwatig tungkol sa power of attorney. Dahil ang aking kutob ay nagsabi sa akin na may nabubulok. At tama ako. Kumuha ako ng isang folder mula sa aking bookshelf. Binuksan ko ito sa harap nila. Mga litrato, mga dokumento, mga bank statement. Ito ang iyong mga kasalukuyang utang, Jessica. Higit sa $12,000. Para saan mo ginagamit ang sahod ni Michael habang ginagastos mo sa mga saradong salon at mamahaling restaurant kasama ang iyong mga kaibigan? Kinuha ni Michael ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga papel. Jessica, totoo ba ito? Maaari kong ipaliwanag. At ito. Itinuro ni Michael ang isa pang litrato. Sino itong lalaking ito? Ito ay isang litrato ni Jessica sa isang cave, kasama ang isang lalaki sa edad na mga 35 na magkahawak kamay. Siya ang aking pinsan. Ang iyong pinsan ay nakatira sa ibang estado, Jessica. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang lalaking ito ay si David Smith, isang bank manager, kasal, 2 anak, at ang iyong kasintahan sa nakalipas na 8 buwan. Ang katahimikan ay ganap. Binagsak ni Michael ang folder. Tiningnan niya siya na parang hindi niya ito kailanman nakita. Niloloko mo ba ako? Hindi. Ang litrato na iyon ay kinuha mula sa konteksto. Nagbobola ang iyong ina. Ang investigador ay may 23 pang mga litrato at video sa mga hotel, sa kanyang sasakyan, sa mga apartment na inuupahan niya kada oras. Tumingin si Jessica sa akin nang may pagkamuhi na halos mahawakan ko. Bakit? Bulong ni Michael, ang kanyang boses ay nabasag. Bakit mo ako pinakasalan kung hindi mo ako mahal? Hindi sumagot si Jessica. Ako ang sumagot para sa kanya. Dahil inisip mong isa kang hangal na mayaman na ina. Inisip niyang kung pakasalan ka niya, maaari niyang manipulahin ka upang makuha ang lahat mula sa akin. Iyon ang dahilan ng mga patuloy na pagbisita. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa aking mga drawer. Iyon ang dahilan kung bakit niya gusto ang power of attorney. Iyon ang dahilan kung bakit niya gustong ibenta ang aking mga gamit, ilagay ako sa isang tahanan, ipawalang bisa ako. Mga kasinungalingan, si Jessica ay hysterical na ngayon. Lahat iyan ay kasinungalingan mula sa matandang babaeng ito na nagagalit.
Nagalit? Naging bakal ang aking tinig. Magagalit ako kung nanatili akong tahimik. Kung pinirmahan ko ang iyong power of attorney. Kung hinayaan kitang ikulong ako sa isang tahanan habang kinukuha mo ang aking bahay. Ngunit hindi ako nagagalit, Jessica. Matalino ako. Isang bagay na hindi mo kailanman naging. Muli siyang sumugod sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi siya napigilan ni Michael sa tamang oras. Tinulak niya ako. Bumagsak ako sa sofa. Pumunta ka sa impyerno, matandang babae na puno ng kapaitan. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi ka naging makasarili, kung binigay mo lang sa amin ang hinihiling namin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hinawakan ni Michael ang kanyang mga braso at hinila siya pabalik. Umalis ka dito. Umalis ka sa bahay ng nanay ko. Hayaan mo. Akong pumunta. Hinila niya siya palabas ng pinto. Sumigaw siya, umiyak, sumipa, Michael, wag mo itong gawin sa akin. Mahal kita. Peke ang sinasabi niya. Gusto niyang paghiwalayin tayo. Inilabas niya siya sa kalye at isinara ang pinto. Sumigaw siya mula sa kabilang panig, bumubulalas ng mga masasamang salita, nagbabanta, umiiyak. Sumandal si Michael sa pinto, mabigat ang paghinga, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At pagkatapos ay bumigay siya. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. At umiyak siya na parang hindi pa siya umiiyak mula noong bata pa siya. Patawarin mo ako, naihikbi niya. Paumanhin, napakasama ng nagawa ko. Ano ang nagawa ko? Umupo ako sa sahig sa tabi niya. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang likod. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, naramdaman kong bumalik na ang aking anak. Ngunit ang sakit ay nagsisimula pa lamang gumaling. At ang mga revelasyon ay hindi pa tapos. Doon ko kinuha ang Manila envelope na naghihintay na sa loob ng maraming taon. Si Michael ay nasa sahig pa rin, umiiyak na nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Sa labas, tumigil na sa pagsigaw si Jessica. Narinig ko ang pag-start ng kanyang sasakyan, ang pag-init ng mga gulong sa semento habang mabilis siyang umalis. Dahan-dahan akong tumayo. Sumasakit ang aking mga tuhod. Ang 67 taon ay mabigat kapag dinadala mo ang napakaraming sakit. Michael, tumayo ka. Halika sa mesa. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang namamaga, pulang mga mata. Mukha siyang nawawalang bata. Nay, sinira ko ang lahat. Lahat. Tumayo ka. Sumunod siya na parang isang otomaton. Umupo siya sa upuan sa hapagkainan, nakayuko, talunan. Umupo ako sa tapat niya. Inilagay ko ang Manila envelope sa mesa. Ang dilaw na sobre na itinago ko sa aking aparador sa loob ng maraming taon. Ang naglalaman ng aking katotohanan, ang aking lihim, ang aking alas sa manggas. Bago natin pag-usapan ang iyong kasal, tungkol kay Jessica, tungkol sa kung ano ang gagawin mo ngayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ano iyan? Ang iyong mana o kung ano sana ang iyong mana? Kumunot ang kanyang noo, nalilito. Binuksan ko ang sobre. Kinuha ko ang mga dokumento isa-isa, inilalagay ang mga ito sa harap niya na parang mga baraha sa mesa. Una, ang titulo ng ari-arian sa bayan na pahingahan. Kinuha ni Michael iyon. Binasa niya, lumaki ang kanyang mga mata na parang mga tasa. Ito ay isang bahay. Isang 2 palapag na bahay na may hardin. Kalahating ektarya ng lupa sa isang pribadong komunidad na nagkakahalaga ng $400,000. Kanino ito? Akin. Nanginginig ang papel sa kanyang mga kamay. Simula kailan? Mula pa noong 2010. 15 taon na ang nakalipas. 15 taon. At hindi mo sinabi sa akin. Bakit? Huminga ako ng malalim. Ito ang mahirap na bahagi. Dahil si Guy Morgan, ang aking kapitbahay, ang lalaking tinulungan mo noong teenager ka pa, iniwan niya ito sa akin bago siya mamatay kasama ang kanyang ipon. Hiniling niya sa akin na huwag sabihin kaninuman na maghintay na magmasid at makita kung sino ang nagmamahal sa akin, para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang mayroon ako. Kinuha ko ang ikalawang dokumento, ang mga bank statement, $45,000 na ipon, kasama ang kinikita ng inuupahang ari-arian,
Higit sa $1,000 kada buwan sa loob ng huling 10 taon. Pera na aking pinuhunan, na aking inipon, na aking pinamarami. Tinitigan ni Michael ang mga papel na parang nakasulat ito sa ibang wika. Nay, mayroon kang $445,000 sa kabuuan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Kinuha ko ang ikatlong dokumento, ang isa na pinakamasakit na ipakita. Ito ang aking testamento, ang ginawa ko 1 taon na ang nakalilipas, pagkatapos mong pakasalan si Jessica. Inilipat ko ito sa kanya. Binasa niya ito ng tahimik. Gumalaw ang kanyang mga labi, bumubuo ng mga salita ng walang tunog. Natapos siyang magbasa. Tiningnan niya ako na may bagong luha sa kanyang mga mata. Iiwan mo sa akin. Lahat 100%. Ang bahay, ang ipon, ang bahay na ito, lahat para sa iyo, ang aking nag-iisang anak. Nay. Ngunit isang bagay ang nagsimulang magbago. Ikaw ay nagsimulang magbago. Naging paunti-unti ang mga pagbisita, ang mga utang ay mas madalas, si Jessica ay mas agresibo, at nagsimula akong magduda. Nagduda ka sa ano? Kung talagang mahal mo ba ako o naghihintay ka lang na mamatay ako para magmana? Hindi, Nay. Hindi. Hayaan mo akong tapusin. Itinaas ko ang aking kamay. Kaya, gumawa ako ng desisyon 3 buwan na ang nakalipas. Pumunta ako muli sa abogado. Kinuha ko ang ika-4 na dokumento. Ang bagong testamento na pirmado 2 buwan na ang nakalipas. Ito ang aking updated na testamento na pirmado noong Agosto 15, 2025. Ibinigay ko ito sa kanya. Pinanood ko ang kanyang mukha na nagbago mula sa pagkabigla hanggang sa ganap na sindak. 30% lamang para sa iyo. Ang natitirang 70% ay nahahati sa 3 sa aking mga dating estudyante. Lucy Carter na binigyan ko ng sasakyan ngayong umaga, Marcela Olivera, na nag-aalaga sa akin kapag ako'y nagkakasakit, at Rosario Teles, na bumibisita tuwing linggo upang maglaro ng domino at magkwentuhan. Ngunit Nay, ako ang iyong anak. At sila ang nakikitungo sa akin na parang tao. Ang mga tumatawag upang magtanong kung kumusta ako nang walang hinihinging kapalit. Ang mga yumayakap sa akin ng may tunay na pagmamahal, hindi may pansariling interes. Mahal kita, Nay. Mahalin mo ako ngayon na ako'y nabubuhay, Michael. Hindi kapag ako'y patay na. Bumigay muli siya. Umiyak siya ng malalalim, nakakasakit ng sikmurang hikbi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ako ay isang hangal. Isang ganap na hangal. Hinayaan ko si Jessica na lagyan ako ng lason. Hinayaan ko siyang manipulahin ako. Nabigo kita. Nabigo ko ang nag-iisang tao na palaging nandyan para sa akin. Tumayo ako. Naglakad ako sa paligid ng mesa. Lumuhod ako sa tabi niya, hindi pinapansin ang sakit sa aking mga tuhod. Kinuha ko ang kanyang mukha sa aking mga kamay na parang noong bata pa siya at kailangan niya akong tignan sa mata. Michael, tingnan mo ako. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ang mga mata na kapareho ng kanyang ama. Pinapatawad kita. Talaga? Talaga? Dahil ikaw ang aking anak dahil mahal.